Matapos ang pagdating ni Imo sa Elbaf, sinimulan niyang isa-isang durugin ng mga miyembro ng Straw Hat, specifically si Zoro at si Sanji. At ang malala pa dito guys, tinalo niya itong si Sanji sa pamamagitan mismo ng kanyang specialty na ang pagsipa. Maging ang pinakamalakas na atake and state nitong si Zoro, binlock niya ng walang kahirap-hirap gamit ang kanyang buntot. Napakalala at napakatindi daw ng outcome ng ginawang pambubugbog nitong si Imo dito sa right hand and left hand ni Luffy. And by the end of this chapter, magkikita-kita na si Luffy, si Loki, at itong si Nero na Imo sa kanyang original na form. Pero ang tanong dito guys, naka-recover na ba si Luffy? Dahil nakita natin sa previous chapter hindi pa siya nakakakain. Dahil kung hindi, masama ang kalalagyan niya dito. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece chapter 1180. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Omen. Dahil dito natin makikita guys kung anong pangalan ng isa sa pinakamadayang hacks na naman na gagamitin ni Imo sa kwento. Sa pinakaunang parte ng chapter, agad-agad daw pumunta itong si Imo sa grupo nitong sila Zoro. Kung natatandaan nyo pa guys, ang kasama ni Zoro ay ang iba pang mga higante na lumaban sa mga Dome Reversed na mga giants. Kasama na din dito itong sila Gerd, si Stansen, si Goldberg at ang iba pang mga miyembro ng grupo nitong si Hyrodin. However, pagdating dito ni Imo, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Nakita niyang putol na katawan nitong si Summers na pinipigilan nga ng mga ito na mag-regenerate at makabalik sa kanyang normal na form. Rason kung bakit ang nakita niyang may hawak sa Holy Knight niya na si Summers na itong si Gerd, agad niyang inatake. Pinutol niya ang mga daliri nitong si Gerd para mabitawan niya itong si Summers. Syempre, since nandito naman itong si Zoro, hindi niya hinayaan na isa-isang ubusin at pagpapatayin nitong si Imo ang mga higante. Sinubukan niyang pumalag, hindi din siya nagpaligoy-ligoy pa at ginamit niyang pinakamalakas niyang state, ang King of Hell, at ang kanyang named attack ng Onigiri. Kung natatandaan niyo pa guys, ginamit niyang attack na ito before para ibigay ang finishing blow dito kay King. Nakita natin doon kung gaano ito ka-OP, kung gaano ito kalakas. Na back then siguro hindi pa man nare-reveal, pero alam na natin ngayon na may Conqueror's Haki itong si Zoro. For sure, inimbi niya ng Conqueror's Haki ang atake niyang yon. However, ang masama dito guys, hindi yun effective. Hindi yun tumalab dito kay Imo. Instead na salagin niya ito ng ubod ng lakas with effort. Ginawa niya ito without any effort. Gamit lamang kanyang buntot. Ang nakita nating devil tail niya sa kanyang character reveal, yun lamang ginamit nitong si Imo. Hindi siya gumalaw. Hindi man lamang siya pinagpawisan sa pagpigil sa ataking yon nitong si Zoro. Isipin niyo kung gaano siya ka-OP. Kung inaakala natin na isang magic type or isang parabang pangmalayuan na strategist ang galawan nitong si Imo, it seems nagkakamali tayo. Napakataas din ng kanyang level in terms of physical prowess. Nagawa niyang salagin ng Onigiri mula sa King of Hell nitong si Zoro ng walang kahirap-hirap. At hindi lang yon, nang ito nang si Imo nag-retaliate, natalo niya si Zoro immediately. Matapos niyang salagin ang Onigiri nitong si Zoro, nag-create ng isang black flame itong si Imo. Isang itim na apoy. Hindi pa dito na-explain guys kung paano ito nag-work. Pero napakalakas nito dahil itinapon niya lang ito sa mukha nitong si Zoro. Agad-agad natalo niya si Zoro at napakaduguan daw ng mukha ni Zoro after siyang tamaan ng black flame na yon. Walang kahit anong detalye, walang kahit anong info kung gaano yung ka-OP. Ang natatanging detalye lang tungkol sa ataking yon na nabanggit sa context ng spoiler para sa chapter na ito ay tinatawag daw ni Imo ang black flame na yon na Omen. Tama kayo guys, yun ang pangalan ng chapter. At kung iisipin nyo guys, para itong kapareho ng Amaterasu na napakalupit dahil kung titingnan natin ang mata nitong si Imo, napakarami ang nagsasabi na para daw itong isang Rinnegan. Pero ngayon, nakita natin, gumamit pa ng Amaterasu itong si Imo.
Hindi pa masyadong matagal ang nakalipas guys after nang nakita natin na power up ni Zoro dahil nabanggit at na-reveal nga nitong si Gaban na meron siyang Conqueror's Haki. Pero agad-agad, dinurog agad siya ni Imu. At nabanggit din sa chapter na ito guys mula sa mga leakers na ang treatment daw na ginagawa ngayon nitong si Imu sa mga Straw Hat ay ang para bang ginawa ni Enel before sa kanila. Literal na outmatched, wala talaga silang kalaban-laban. Pero mag-proceed na tayo guys dahil ngayon ay makakarating tayo sa paglipat ni Imu sa grupo naman nila Sanji. At siya nga pala guys, bago naman tubuan ng pakpak, lumipad at umalis itong si Imu para sugudin naman sila Sanji. Ginamit din niyang Black Flame na yon, ang Omen. Sinunog niya itong si Summers para bumalik ito sa kanyang immortality, para mag-regenerate ulit ang kanyang katawan at para bang hindi siya pinaglaruan ng mga Giants at ni Zoro. Kung iisipin nyo guys, meron tayong ideya na makukuha dito. Ang itim na apoy na yon ay para bang ang Mother Flame din, but an evil version. Tulad nitong si Zoro guys, upon contact, hindi na nag-alinlangan nitong si Sanji. Immediately inatake. Tinangka niya na sipain itong si Imu. Pero ang masama dito guys, tulad ng nangyayari kay Zoro, effortlessly, walang kahirap-hirap, binabastos dito nitong si Imu si Sanji. Hindi siya umiwas, bagkus sinalag niya ang sipa nitong si Sanji gamit mismo ang kanyang sariling mga paa, na para pang gusto niyang sabihin dito na ang specialty ni Sanji basic lang para sa kanya. Hindi tinablan nitong si Imu ng sipa na ginawa ni Sanji, at nang gumanti na itong si Imu, sinipa din niya itong si Sanji at si Sanji ang tumalsik at nawala ng malay. Also, another detail guys, sa pagsipa na yon na ginawa nitong si Imu, nababalot ng black flames ng Omen ng kanyang paa. Rason kung bakit upon contact ng sipa na ginawa niya kay Sanji, nag-cause ito ng napakalaking explosion. Magmumukha daw cute ang blue flame nitong si Sanji kumpara sa napaka-massive at napaka-OP na black flame sa paa nitong si Imu. Dito'y pinamumukha talaga ni Imu na ang lahat ng mga ito walang binatbat sa kanya. Dahil dito ang ginawa nila tulad kay Summers dito kay Killingham na ang pagtali at pagbitin sa kanya sa puno, tinapunan lang din itong si Imu ng Omen, ng Black Flame, ng Amaterasu itong si Killingham at nagbalik na naman ito sa normal na anyo, nag-regenerate at immortal na naman. And just like that, ang right hand man at ang left hand man itong si Luffy pareho nang napatumba. Binisikan lang sila nitong si Imu. Dahil hindi naman nakakagulat guys, si Imu ang final villain. Kung tatalunin lang siya ni Sanji at itong si Zoro, mawawalan ng kwenta ang character build-up niya. However, by the end of this chapter ay magkikita na daw itong si Imu at itong si Loki. There was not any confirmation kung makikita din itong si Imu si Luffy dahil ang nakalagay lang sa context guys, si Loki lamang ang mamimit niya. I think one of the reasons is that dahil hindi pa nakaka-recover si Luffy. Alam naman natin guys, although oo, napakalaking disadvantage ang nagiging drawback kay Luffy ng paggamit ng Gear 5, pero hindi pa nga siya nakakakain. Naka-frozen ang lahat ng pagkain sa loob ng cafeteria ng Warriors School at mula sa latest chapter guys, mula sa previous chapter ng 1179, hindi pa rin siya bumabalik sa normal na anyo. So most likely, since baka mapatay ni Imu itong si Luffy, pinatago na muna siya nitong si Loki. Napakatinding chapter nito guys. Kung dito nga na spoiler context pa lang, napaka-hype na nito. But more pa kaya pag nakita na natin ang mga panels, ang literal na fight scenes ng panel ng chapter 1180. Kaya naman siguraduhin yung mapapanood nyo ang ating full chapter review, which will be by this coming Friday. Para ma-notify kayo pag-release natin ang video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at rin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.